Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. If you want to study the Bible like a pastor but don't know where to start, and I beg you, stop wasting time on surface level. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Walang na-establish? Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila eh. Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi lang siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan mo talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po, nakalagay po rito Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement.
Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAG. Pero meron din po kayong mga kasama doon, hindi lang ganito karami, but I thought that there were media practitioners there. Sa minority report, pwede malaman sino-sino po yung gusto niyong pakasuhan sa Hindi, minority report? sana, nandito po, kayo na po ang... You will give us a copy, sir? Yes. Pero sir, pwede po parang kahit quick rundown para sa inyo po madami. Yan yung recommended nyo. Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend, yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I headed 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na ito. Sino po yung highest official or prominent personality na rekomendado po ninyong kasuhan? Merong question mark Oh, may nga sa... question Ano mark. makikita nyo rito yung mga kung... Para naman may konting suspense. Kayo nang tumingin. Sir, sorry, for soundbite purposes, sana for TV, may we get the names of who you want to be charged to sana, sir? Sound bites. Hindi po kasi, sir, kailangan namin mag-guide. Yung arrows kasi, baka Alam naman ninyo kung sino-sino. nakaturo kay Speaker Romualdez. So, it's safe understanding po. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies, Sa testimony. individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 Tamarin. Kaya ba na po ba ngayong pasupina yung ownership records ng 30 Tamarin, pati yung registration papers ng Golden Corazon at saka yung pabalikin yung dalawang witnesses at patawag yung original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang tumistigo kahapon dahil siya yung naapektuhan na yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman, baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Kung yun ang rekomendasyon nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee and At Sen... palagay ko, may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na kasulat na proxy, hindi lamang sa 30 Tamarin na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din, yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kahapon, kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo. Baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman, binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon.
Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Aimee, and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador sa Senado. Hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan yun. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Trajiv doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But di nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard Ngu din po? Kasi niintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman, nung sabihin ni Yusek Trajiv na, kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana, nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Kaalalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya ba kayang ipagtanggol ang kaso ng Estado? You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marculeta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun. I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang out of the initial 15 contractors. Kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil gaya na po na nangyari. Natatakot sila. Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng Hindi kami magkaintindihan ng taong yun sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. As siya rin alam niya, under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application, as well as the action taken by the DOJ in relation to that application, because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun, otherwise you'll be penalized. So, pero kung pag-uusapan ay questions coming from us, hindi niya pwedeng gamitin yun. Tapos sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate yan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. O, yun ang pinagbasihan naman ng ating Senate President ngayon. O, nga naman, sabi niya, sinabi ng Secretary of Justice, kailangan magano sila. Pero wala po sa batas yun. Wala talaga. We need to get more of these people kahit na mahirap, kasi nga kailangan nating ma-identify yung ugat, yung pinakamalaking isda. Kung wala kayong protection na ibibigay sa kanila, ba sila magsasalita? Initially, he mentioned 17 congressmen. Meron po bang pinatawag na 17 congressmen? So, saan tayo pa? Ano sabi nila? Co-buddies. Pero sa susunod po na hearing, you're planning to pursue that angle po yung kay Yusek Olivar, then yung binanggit nyo po yung kay Adrian Bersamin. I-request nyo rin po ba na ipatawag yung Adrian Bersamin? Parang yun ang gusto ng media. Sige, gawin natin. Pero, hindi. Kasi kahapon din po, di ba na ilang beses parang
at least twice po yata na binanggit ni Yusek Bernardo na pinaninindigan niya kung ano na yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na wala siyang babaguhin. Hindi ba kayo nagtaka? Hanggang doon lang. Dininay, naninindigan ako. Ba't hindi natin ipursige? Kaya hindi naman ako ang chairman. Kaya naman. Sir, do we know sino-sino pong pumirma sa minority report? All minority members? 6 out of the 9 members of the minority. Kasama si Sen. Aimee. Sorry, sila. Ma'am, sinabi nyo kasi agree kayo sa laban ng minority report, may mga pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto nyong isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiscay, sana ba yung mga yon, ano? Marami kasing sinabi doon na talagang napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Yan, nababanggit. Tapos hanggang dun lang, papara. Hindi ba dapat pursigihin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Trigiv, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado? Ano nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh. Laging may kulang. Laging pinapara. Whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam nyo, napansin nyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Trigiv, dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa GAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Gusto ko ipurso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So with due respect to the chairman, dapat bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba, yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian. Sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, di ibigay na sa ating yung authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni Congressman Lian o yung kopya na sinasabing meron yung bilyonaryo at yung iba pang media at yung nabanggit na rin ni Chairman Lacson. Dapat ay dito makikita yung vigilance ninyo. Kasi kung hindi nyo napansin, bigla nilang sinabi in relation to the Cabral files, kasi we're talking about how are you going to authenticate or to validate the Cabral files. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document or a private document? Di sila kagad mga sagot. Bakit ko po tinanong yon? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kakailangan? Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic study on this. Alam niyo kung ano sinasabi sa best evidence rule under the Rule 4 of these new rules on electronic evidence? The best evidence, ikumpara mo lang yung hard copy doon sa electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document na siya. Alam po yung sinabi niya, yung daw computer, ibinigay sa ano. So wala nang mababalidate dito. Turuan na sila ng turuan. Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi ibabalidate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? The Cabral files is an extensive files.
Kaya lang, sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Lebiste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi man siyang gumawa nito humingi lang siya. Ang pwede rin niya is testify the manner on how we access these files, how he obtained these files. So, ngayon po, napupunta tayo dun sa parang bitin na bitin Parang walang gustong umusa din. I can feel that. Just my personal opinion. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50,